Di ba? Ako po ay kaya kong pabagsakin ng gobyerno, ginawa ko na po yan. Oh, Dahil terrible na po ang nangyayaring sinubukan mo na, bugok. panunupil sa kalayaan ng malayang pananalita. Oh. Siminimulan po yan. Malala yung pananalita ho, mga bossing. Lahat po may karapatan magsalita ng malaya. Pero kapag kayong paninira na po, walang mga katotohanan, yung inilalayo mo na sa katotohanan, yung nangyayari, masama na yon. Diba? Masama na yun, Roque. Oh, kagaya na lang yung sinasabi mo, ayaw mo ipaliwanag sa kanila na ang gusto ng China ay pahinain ang depensa natin. O, di ba? Sa pagsasarado, pagtatanggal ng prangkisa ng SMNI. At ngayon, yung pananakot SMNI na naman. Eh, grabe naman kayo doon. Biruin mo nga yung sinasabi ninyo na kayong tatlo ni Badoy. Nagtatago si Badoy. Nasa Hong Kong. Oh. Ay, hindi tatlo na sila. Si Roque, nasa the Netherlands, no? Nagtago ng ilang buwan na din bang nagtago si Roque, mga bossing? Mahaba na din po, ano? O, nagtago. Si Celis na dating NPA, nasa Canada. Tatago din ho, mga kababayan. Diba? Kaya nandyan yan. Si Badoy, nasa Hong Kong. O, kailan kayo uuwi? Yun ang tanong. Lugi talaga yung mga nasa Pilipinas. No? Kasi yung mga nasa Pilipinas, wala akong pupuntahan eh. O, tingnan nyo yung Lopez. Ano sabi ng Lopez? Susuko na lang daw. Diba? O, etong mga to, madali sa kanila maka-eskapo. Yung isa nasa Hong Kong, yung isa nasa Canada, tapos si Roque nasa the Netherlands. O, diba? at pagpapakulong sa mga vloggers natin. No? At kahapon nga, 4 na namang vloggers ang pinakulong. No? Si Mark Lopez, si Sas, si Doc Loren Badoy, nakalimutan ko kung sino pa yun. Si Lopez, nung nandoon ho siya sa Kongreso, mga kababayan, red flag yung pinakita niya. Sinabi niya doon na, tayo din po nagwa-water cannon. At dadagdag po yun sa bigat nung sinasabi ng China na tayo po yung nag-uudyok sa kanila. Kaya nila, ginagantihan lang tayo. Kaya tayo, binabawian lang nila ng mga water cannon. Pag narinig po yun ng buong mundo at paniwalaan po, ay, Pilipinas naman pala talaga may kasalanan. Tingnan mo yung sinabi nitong Lopez na to. Nagwa-water cannon daw ang Pilipinas. So, ibig sabihin, totoo yung sinasabi ng China na bumabawi lang sila. Na Pilipinas pala ang nambubuli. Delicate so tayo doon, mga kababayan. Ano sabi? Opo, fake news po ako. Di ba? Na nakaganon lang, nakayukayo ko, no? Parang kawawa. Bilugan, pero parang gutom. Nakaganon. Paglabas sa Congress, bumanat na naman. Mga bossing. Pati po yung mga Jesus Christ, si Yesu Cristo daw po, dati, kumbaga, sinasabi, ganito, ganyan. Tapos napatunayan daw. Kamakailan o after ng madaming taon, napatunayan na ganito, ganyan. Dun po sa sinabi niya, wala naman eh. Ang sabi niya, nagwa-water cannon. Ibig sabihin, tapos na po. Wala naman pong ganong katotohanan na nag-water cannon ang Pilipinas. Ayun. Oblo. Diba? Yung sila Badoy, si Badoy, si Celis, hindi naman umaattend doon sa hearing. Hindi naman po pwede nating baliwalain ang ating Kongreso, ang ating Senado. Ano po? May mga tumatakbo, may mga nakaupo dyan, mga kababayan. Ewan ko na lang kung bakit nila nasasabi at makapal yung mukha nila na sinasabi na hindi sila atin sa Senado, hindi ginagalang yung Kongreso, etc., etc. Pero nakalukluk ho sila dyan. Si Buloyski, may-ari ng Semenay, di ba? Gustong maging senador, pero siya yung unang-una na ayaw magpakita sa Senado noon. Di ba? Tagal niyang hindi nagpakita noon.
Pero gustong maging senador. Pero siya yung bumabastos sa Senado. Hindi siya naniniwala sa Senado nun. Tas ang tinatakbuhan niya yung senador. isa. Pero siyempre po, yan ay bukod pa doon sa mga pinunti na nila, nakasama na po ako doon. Kung ako po may kapangyarihan mapagbagsak ang ating gobyerno, pinabagsak ko na po yan. Bakit? Dahil Ginawa mo na, no? Hindi lang, akati talaga ng ilong ko. Ginawa niya na. Hindi lang po nagwagi. Wala lang pong kinahinatnan, mga kababayan. matindi na po ang korupsyon sa ating gobyerno. Ebidensya! Ganyan lang ho yan, mga kababayan. Pag sinabi mong ganito, ganyan, adik si Marcos, ebidensya. Ang ibinato niyong ebidensya, yung pulburon video ninyo, kayo-kayo lang ang naniwala. Pag sinabi niyong korupsyon, ebidensya. Sumasagot naman yung administrasyon. Hindi kagaya ng Office of the Vice President ni VP Sara na yung mga tinatanong sa kanila about confidential funds na naniniwala ang Pilipino na may nangyayaring korupsyon, di umano, walang sagot. Nakita niyo po yung pagkakaiba ng dalawang panig. Ang administrasyon, pag binatuhan nila ng ganyang issue, may paliwanag. Doon sa Vice Presidente, pagka may mga isyong ganyan, meron ng mga ebidensya, mismong galing sa kanila yung mga resibo, laws, paliwanag. Guni-guni nyo lang yan. Yun ang ibabato sa atin. Unfair ho. Doon sa mga buwan-buwan na kinakaltasan ng tax, mga boss. Nagmumula na po sa pinakaulo hanggang sa baba. Putik na Roque. Ano na to? Ano na to pag-uusapan natin? Nagsimula sa ulo. Pababa! Sige nga, tuloy mo. Kinakabahan ako. Bawal dito yung Roque. Bawal kung ano-ano ditong kabekihan ng pag-usapan, ha? Oh. Ano yung simula ulo hanggang pababa? At siyempre, ang Kongreso, pugad na rin ng korupsyon. Bakit? Nandyan po ang tambaluslos na mayroong court records sa Delaware, sa Amerika, na nagsasabi na tumanggap ng suhol ang tambaluslos dyan sa isang party litigant tungkol sa Oh, yeah. Ebidensya. Ilalabas nyo yan. Bakit wala kayong nilalabas na ebidensya? isang casino. And yet, tambaluslos speaker pa rin siya. Huwag po kayo mag-alala. Kung ako talaga ay may kakayahang magpabagsak ng gobyerno, ginawa ko na po yan full stop. Sinubukan mo nga, pero hindi nagtagumpay. Masasabi namin yan, base doon sa iyong mga vlog, sa pagpapatawag mo, no, sa pagsigaw mo. Oh. Ang problema, wala nga tayong kakayahan. Kasi nga po, ang pagbagsak sa gobyerno, yan po'y nakasalalay sa taong bayan. Oh, walang sumasama sa inyo. 'Di ba, Tina B? Gloria Smooth. Ano ba tong kinokomento mo? Gloria Smooth? Ano? So, taong bayan ang magpapabagsak sa gobyerno. Nakita nyo naman yung mga maisog nila. Nakita nyo naman po yung mautog-mautog nila. Walang sumasama. Basketball court, ni kalahati na lang po. Kunyari, 400 ang renta doon sa basketball court per ora. Half court na lang ang rerentahan. Hindi pa din humapuno. Di ba? O ano yung mga sinasabi nyo? O konti na lang si Bongbong Marcos. O eto na, napakadami. Ano yung sinasabi nung si Dado? Na 40 million. Yung FGF. Ewan ko dyan. May topak na din yata yan no? Pagkatapos kasuhan ni Torre, ice cream vlog na lang. Biglang naging ice cream vlog. Ang sarap po ng ice cream sa Baguio. Oh, may 40 million yun ah. 'Di ba? Bakit hindi nyo pinag-EDSA? Baka dahil baka yun ang totoong guni-guni. Sa taong bayan na suportado ng militar. Yan po ang nangyari sa kasaysayan ng Pilipinas. Simulan natin nung Militar din, walang sumasama sa inyo dahil kabalbalan niyang mga pinag-iisip ninyo. 'Di ba? Pinipilit nilang sumama ang militar sa kanila. Si Pantaleon Alvarez sumampa ng entablado doon, talikuran. Ang sabi niya, magtanggal ng suporta sa gobyerno ng Pilipinas ang militar.
O nabatikos po, mga kababayan. May mga ilang mga kongresista, mga nakakaalam sa batas. Saglit lang, sedition yata yung sinisigaw nitong si Alvarez ah. Ayun, pagkatapos pong kinabahan po, 3 linggo hindi nagparamdam. Nung tayo po ay nag-alsa laban sa mga Espanyol. Ah. Di ba po? Bagamat ang mga Espanyol, moderno ang kanilang kasangkapan, ang kanilang mga baril, natalo pa rin ang Katipuneros na ang dala-dala lamang ay mga bolo. Oh, di ba? Oh! Pero dito, kapag kayong sa China na ho, mga kababayan, nginig na po ang mga betlog nitong mga to. Si Robin Padilla, na ang idol nun, leader ng Katipunero. Si Andres Bonifacio. Tama si Roque. Mga bolo lang ang dala ng ating mga kababayan. Yung kalaban ho, mga mahahabang replay. Pero bakit yung Robin Padilla na umiidolo po kay Bonifacio, mga kababayan, ang sinasabi, hindi kakayanin ng Pilipinas ang China. Bakit umuurong na? Ganun na lang yun, kadali. Para po sa atin, hindi ho, mga kababayan. No? Kung ano po yung ginawa sa atin nung ating mga ninuno, nung atin pong mga bayani, handa din po dapat tayong gawin para po doon sa mga susunod nating mga kababayang Pilipino. Hindi pwede yung, sorry mahina ang Pilipinas hindi namin kaya ipagtanggol kawawa naman yung susunod nating henerasyon. Di ho ba, mga kababayan? Bakit? Dahil nagkaisa po ang sambayanan at nagkaroon sila ng tapang na bumuo ng isang hukbong sandatahan na pinangunahan nga ng ating mga bayani gaya ni Gat Andres Bonifacio. Kayo kasi, sigaw kayo na sigaw dyan. Sigaw! Tara, mag-EDSA tayo! Ganito, ganyan, ganire! Kaso, mga kababayan, alaws sumasama sa kanila, kaya hindi ho mabuo. Pero nandoon po yung pagtatangka nila na pabagsakin po ang gobyerno, mga bossing. Kaya lang, walang naniwala sa kanila kasi mali yung mga dahilan nila para pabagsakin ang gobyerno. Yan po yung patunay na kapag ang taong bayan nagsama-sama at nagkaroon ng paninindigan at nagkaroon ng hukbong sandatahan para lumaban sa mga nangaaping mga dayuhan, tayo po'y magwawagi. Walang sumasama nga sa inyo. Di ba? Aminin nyo na, Sabi ni Sir Bullet Yap, ang cute naman ng baby ni Sir Bullet. Si Robin, puro American at Australian citizen ang mga anak. Correct. No? Aminin nyo na, walang sumasama sa inyo, kaya hindi nyo mapabagsak ang gobyerno. Sigaw kayo ng sigaw. Pababain na si Marcos Jr. na bangag. Ano tawag mo dun? Di ba? Paninira. Pero walang naniniwala sa inyo. Ganyan din po ang nangyari nung linusob tayo ng mga Amerikano. Yung mga naunang nag-alsa sa mga Espanyol, nag-alsa muli. Anong ginawa nila? Pinapatay nila yung ating General Luna na talagang nanguna doon sa pagtutol sa pagdating ng mga Amerikano bilang mga kolonyal. Wala. Ito ko na yan, Roque. Basta ang nakita namin doon sa mga vlogs mo, ang nakita namin doon sa mga pagsigaw ninyo ay pagpapabagsak sa gobyerno at yun ang paniniwalaan namin. At ito ho, mga kababayan, bakit nag-explain si Roque? Akala ko ba yung hearing na yun is magiging kasangkapan niya para mas mapadali yung pagbibigay sa kanya ng asylum. Kabado ho siya, mga kababayan. Dahil po, no, pag yan, talagang napatunayan at pinanood ho lahat ng mga vlog niya. Mga bossing, doon sa mga pagsigaw-sigaw nila, yung pagsasama-sama nila ni Maharlika. Pag napatunayan ho, pwedeng sampahan ng kaso si Roque ng sedisyon, mga kababayan. Nagigets nyo na, nakikita nyo na. Kaya ako sabi ko, nung una, habang pinapanood ko yung Congress, sabi ko boring, no? Tapos medyo yung kay Benny Abante at kay Miss Joey, mga kababayan, medyo sabi ko, wala, parang parang nasa personalan lang yung pag-uusap
Nagulat ako, nandun si Mami Pebbles at yun nga, yung mga sinabi. No? Pwedeng makasuhan si Roque ng sedisyon pag napatunayan na isa siya o siya ang nangunguna sa pagpapabagsak ng gobyerno. Pag nakasuhan na ho yan, mga boss, pwede nang makipag-ugnayan ang mamamayang Pilipino, ang gobyerno ng Pilipino, na ano po, na kumontak. Actually, pwede nila ipakita yan eh. Panigurado ako, yung mga vlog ni Roque, mga bossing, pinapanood na din ng The Netherlands. Meron din pong magi-interpret sa kanila niyan, for sure. Hindi naman po basta-basta, hindi namin maintindihan, wag na lang. No? May magsasalin wika po sa kanila niyan. Susunod, Interpol. May kaso sa amin si Roque, ganito, ganyan. The Netherlands, ito po talaga yung nangyari, ganito, ganyan. No, kaya lang po yan lumabas ng basa kasi may tinataguan na mga dokumentong ayaw ilabas. O, di ba? Okay. O, sige. Ano ika ni Roque? 1 taon at 6 na buwan? Na 1 taon at 6 na buwan? Yung magiging tawag dito? Pagpapatakbo nung kanyang asylum. Kaso ito pala yung katotohanan. O sige, deny. O kung merong mga nagbabalita na deny. Di ba?